Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Alam niyo guys, may mga nagtatanong sa akin, no, paano ba magkaroon ng financial freedom na hindi ka na masyadong nahihirapan financially sa buhay. Actually guys, I can give you some tips but sa akin lang ha, sa aking palagay, it's all about the person who manages or earns the money. So ang topic natin for today, paano ba natin ma-achieve ang financial freedom? Base po ito sa aking mga experiences bilang husband, father, bilang empleyado, part-time entrepreneur, vlogger, real estate investor, at investor din. Alam nyo, when I was early 20s and early 30s, hindi ko pa alam kung paano mag-manage ng pera. Natutunan ko lahat guys, no, sa mga kaibigan ko, pagbabasa, through experience. Now the question is, paano natin, no, ma-achieve ang financial freedom? Una-una guys, matuto po tayong maghanap ng trabaho o negosyo. Believe me, kung wala tayong income na pumapasok sa ating sarili, sa ating bulsa, paano natin ma-achieve ang financial freedom? Maghanap tayo ng trabaho. Pangalawa, o negosyo. Huwag po tayong umutang kung hindi naman po importante. Katulad ng credit cards, or umutang sa mga tao, or sa mga lending institution, or sa mga Indian National, 5-6, kung hindi naman importante. Karamihan kasi sa mga tao, nakita ko, ay inuuna ang luho kaysa sa mga basic needs like pagkain, damit, matrikula, bagong cellphone, bagong gadgets, bagong laptop, bagong tablet, travel abroad, travel locally, bagong sasakyan. Meron naman silang sasakyan na pwede pa namang magamit kahit luma, in good condition for example. Inuuna kasi nila yan eh. I'm not saying masama may credit card. Ako gumagamit ako ng credit card. Pero I don't have a credit card. So tanong saan ako nanghihiram ng credit card? Sa asawa ko. Pero manageable po, no? Kung may mga utang siya, binabayaran niya agad para hindi siya ma-penalty. Minsan napi-penalty din. It's all about how you manage, no, your debt, no, or utang. Pangatlo, live a simple life. Having a simple life brings so much financial freedom. Kasi makakasave ka ng pera, no? Kahit paano, kung may mga emergency, pwede mong gamitin. So, tanong nyo sa akin, Jake, malaki ang cost of living dito sa Pilipinas. Ang liit ng sahod ko. Paano ako makapag-ipon ng pera? Very good question. Sagot, hindi, itry mo mag-budget. Kung kaya mong ma-memorize, mag-budget, gawin mo or isulat mo, and then magtabi ka ng extra. Kahit 100 pesos per week, sa isang buwan, meron 400 savings na yon. Ikalawa, maghanap ka ng additional income, no? Katulad ako, may maliit ako na negosyo, nagtuturo ako sa ibang school, nagba-vlog ako, may IT consulting ako, may book royalties ako, nagsusulat ako ng libro, kung anong pwede mo mapagkitaan. Huwag nang mahiya kasi kung magutom ka dyan, wala namang tao na gustong tulungan ka, no? Palagi. So, una, maghanap ng trabaho or negosyo. Pangalawa, huwag umutang kung hindi naman importante. Pangatlo, live a simple life. And then pang-apat guys, pinaka-importante sa lahat, mag-save ng pera. Save, save, save. Importante yan. Kasi kung hindi ka marunong mag-save ng pera, paano ka makakaroon ng financial freedom? Okay? Panglima guys, cut down unnecessary na mga gastos sa bahay or sa pamumuhay. Makat down mo ang mga unnecessary. For example, may hilig ka magkape sa Starbucks. So, paminsan-minsan na lang siguro. 3-in-1 coffee ka na lang. Or sa mga mumurahin dyan, 15 pesos na coffee sa
mga Changi or store or 20 pesos, makakasave ka kaysa sa Starbucks na 150. No, hindi ko naman sinisiraan ng Starbucks kasi once in a while nagkakape din ako dyan. So yun po guys ang mga tips ko, and then very important, discipline. Kasi kahit anong mabasa mo na mga tutorial videos about financial freedom, how to get rich, how to become a millionaire or billionaire, kung hindi mo na wala ka namang disiplina sa buhay guys, hindi mo rin ma-reach ang mga goals mo. Yun ang na-realize ko rin sa buhay, no? And then siguro kung may mga mabuti kang friends na maka-influence sa'yo at saka partner, asawa, anak, maganda din yon. So yun lang po guys, sana po may napulot po kayong aral sa ating video for today. So pasensya na po, mga ilang araw hindi din ako gumagawa ng maraming videos, medyo busy sa trabaho at saka sa negosyo. So yun talaga guys ang buhay natin sa mundo. The only time that we can rest siguro kung we are already dead, no? Afterlife na lang, kasi dito sa mundo, as long that you live, it is a struggle, is for survival. So maraming salamat. Please follow me in my Facebook and YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Merry Christmas everyone. Hanggang sa muli. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.